Hello, good morning Sis Angel. Ready na ta mag-continue sa atong mentoring? Okay. Praise God. Ikaw pray, Angel? Uh, Start na ta? Start na. Okay, let us pray. Our loving and gracious Heavenly Father, thank you for this wonderful morning, Lord. Imong gihatag ka na, Lord God. Lord, we come before you today with a grateful heart, Lord God, seeking your Lord. presence and guidance as we continue, Lord God, our online mentoring session this morning with Ate Archie, Lord, as Yes, my Father mentor. God. And Lord, this morning, Lord God, Salamat, Lord. we acknowledge you, Lord, as the source of wisdom and Yes, understanding, Lord. Lord. And Yes, Lord, Father God. this morning, Lord God, we invite your Holy presence and your Holy Spirit to be with Yes, us oh as we God. study your word, Lord, nga Yes, Lord. magapabuhat sa matag usa namo kakasing-kasing, Lord God. Hallelujah. Tuguti Ginoo mong bala ang Espiritu Santo, Lord, nga magapamuhat ka namo, Lord, this Yes, morning, Lord, Lord. nga Yes, magatuon God. pag kinabuhi kami ning kalibutan na sa among pag-alaga Yes, diha kanimo, Lord, nga mahimaya ka ug mahimuot sa among kinabuhi, Lord God. Yes, Lord. Lord, this morning, Lord, we thank you, Lord, for the opportunity, Lord, nga mo grow me in faith and strengthen our relationship with you, Lord God. Yes, And Lord, oh this God. morning, we ask your divine wisdom, Lord, and discernment as we continue to deepen your words, Lord, this morning. Yes, oh Lord, this God. morning, open our spiritual eyes, Yes, ear, Lord. Yes, heart, oh and God. mind, Lord, to receive your Hallelujah. truth, Lord, and help Yes, us, Lord, to apply it in our lives, Lord. Yes, Lord, oh this God. morning, as we seek to mentored and guided by your word, Lord, we pray that Yes, you oh would fill God. us with your Holy Spirit, Lord. And Lord, Hallelujah. this morning, Lord, let your Spirit of truth lead us into all understanding and revelation, Lord, nga himong pulong magadanag sa mong kinabuhi, Lord. Yes, And, oh God. and Lord, reveal your will for our lives, Lord. Lord, this morning, Lord, we surrender, Lord, ourselves to you, Yes, asking Lord. that you mold us, Lord, and shape us according to your perfect will and plan. Lord, this morning, strengthen our faith, deepen Yes, our oh God. understanding, Lord, na maghatag ka kagahom, Lord, sa matag Yes, usa ka oh namo to God. live your word, Lord, to live in principles, Lord, Yes, on what we Lord. learn to your word, Lord God. Lord, we Yes, oh ask this God. in Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Praise God. Thank you sa prayer, Jill. Hallelujah. So, last time, ato man tong natun-an katong mga butang importante nga mga buhat gihimo ni Lord Jesus, no, the very important things or acts, liberating acts that Jesus did so that we can truly free ourselves from the dominion of the devil. So, inaot nga nasabtan na to, like Jesus took away all our sins, He circumcised our hearts, and He destroyed all the works of the devil. So, iyang gikuha ang tanan natong sala, iyatang gituli ang atong kasing-kasing aron makuha gitong hugaw. Katong makasasala nga kinaiya, makuha to iyang gikuha, gilukat o giputol. Amen. So wala gyud nahabilin nato nga kahugaw. Walay nahabili nato nga mga sala kay gikuha man tanan ni Lord Jesus. So importante jud na kay muuyon man ni ana ang 2 Corinthians 5:17 labi na gibungkag o gigunob o gi laglag ni Lord Jesus ang tanang buhat sa yawa sa atong kasing-kasing. So complete gyud to, kompleto gyud tong pagpamuhat ni Kristo. Ang tanan gikuha niya ang sala, gituli pa, gikuha ang makasasala nga kinaiya. That means to say, sure gyud ang kabag-uhan nga atong masinati sa diha nga musalig kita kang Kristo ug mudawat kita ni Jesus munang pahawaon ang yawa kaning ato mura naman lang nig gesture kay gibuhat naman to ni Jesus. Naa pa nang impluwensya sa yawa kay wa man gud buhata sa mga tao, wa man sila mo align sa gibuhat ni Kristo, murag wa sila mo kuan ba kanang mo accept musanong kay wa man sila kahibalo. So karon nga makahibalo, ako nga nakahibalo ko, misanong jud ko sa gisulti sa Efeso 4:22, hukasa ang daang tao. So mo nang papahawaon ang yawa, hukasa, kuhaa, ilabay. Amen. So I did it. Amen. So nakita nako ang kabag-uhan sa akong kinabuhi, di kay manghambog ko nga holier than thou. Pataka mo po na silang istorya, holier than thou in Jesus' name.
Ginoo may nakahibaw sa tong kasing-kasing mo share ta sa kamatuoran, it does not mean nga holier than thou na ta. Naunsa ba pod? Amen. Nagsulti lang tas kamatuoran. Yawa ray musulti ana aron madiskurahi ang tao. But they can never discourage our chill. Ha? Diskurahi apa ikaw pa no ma-discourage sa tanasa ka. Mangaut ka sa imong upaw. So, gawas ni ana nga gilimpyuhan na gyud ta ni Lord Jesus, importante nga makahibalo kita kung unsa ang mga hiyas, no? It is also important we know the characteristics and the attributes of God. So, importante usab nga makahibalo kita sa mga kinaiya ug mga hiyas sa Dios. Why? Kay the more nga makailat ta kung kinsa gayud ang Dios, we should know God as to who He really is. Kinahanglan nga makahibalo kita o makailat kita sa Dios kung kinsa gayud siya. Not as to who God is according to our own thinking and imagination. Dili nga kinsa ang Dios sumala sa tong hunahuna, sumala sa tong imagination. In Jesus' name. Daghang mga tao naghuna-una nga mauna ang iyang Ginoo, mauna gi-imagine niya nga mauna ang Lord. In Jesus' name, no. We should learn who God really is. Ilhon gyud nato kung kinsa gayud ang Dios. So, where can we learn about the attributes of God? Asa man nato asa man kita makakaton may tungod sa mga hiya sa Dios. Walay lain but from the trusted source which is the Word of God in the Bible. So wala gyud tay lain nga tinubdan, no? Lain kun dili gikan sa kasaligan nga tinubdan nga mao ang pulong sa Dios nga anaa sa Biblia. Muna nga ang yawa mangita gyud na siya pamaagi nga ang mga tao di makabasa sa Biblia. So dili naman siya makapugong nga ang Biblia i-honor man gyud sa matag pamilya. Ang iyang taktik isangat ng Bible dito sa altar kay aron ingnon nga ang imong balay nagtamod sa pulong sa Dios. Unsaon mo pagtamod nga wa ka kabasa ni ana na kay teleskopyo? Magteleskopyo ka kada buntag nga unsa nang pulong sa Ginoo? Pareha atong kapitan sa barko nga akong nashiran sa Tagbilaran. Ingko nga, do you have a Bible? Say, yes. Proud kaayo siya niyo. Yes. Where? Ingko nga, where? Asa man? There. Tudlo siya dito sa ibabaw sa hapit na moabot sa iyang kisame. Ingko nga, what? Get it down. Get it down. Kuha po siya lingkuranan. Took a chair and gikuha ito niya ang dako kanyang Biblia. Akong gipabasa niya. Revelation 3:20. Kadto ra nga bersikulo akong gipabasa niya nasoda yon siyang utok. Ha? Nanuktok day si Jesus akong kasing-kasing. Oh, nya ug naa pa tong Bible dito sa ibabaw makabasa ka ana. Sagdi. Mao na. Ayaw gyud patunto sa yawa. Kay ang yawa mangita gyud na siya pamaagi nga naa naman ang Biblia, di naman na siya kapugong kay gusto man ang mga tao sa Bible, pero ingnon gyud nga ato lang na isang at sa ibabaw. Maldito gyud ang panuwaya na. Muna laparohon gyud na natos kamatuoran, no? We have to speak the truth. Aron di malinglan ning mga tao. Get the Bible down. Para po atong Tagalubok. Mao pod yung gibuhat, gibutang sa altar. Ma'am, ibutang gyud na sa altar kay honor sa mong mata. Unsa yung pag-honor? Di ka mo basa sa Word of God. We honor God when we know His Word by heart. Atong mapasidunggan ang Dios kung ang atong kasing-kasing nakahibalo gayud sa iyang pulong ano man mabag-o man ta. Mao na yung honor sa Lord. Dili nang ituboy ito ibabaw. Tiki ra og mga abog-abog may makuan sa Bible. So, praise the Lord for the freedom to declare the Word of God. No? Salamat sa kagawasan nga makadeklarar gyud kita sa pulong sa Dios. So, in my search, okay, based on my research, there are 15 attributes of God. So, akong nasayran, base sa akong panuki-duki, adunay napulo og 5 ka mga hiyas sa Dios. So mao ni atong tun-an karon. Believing nagtuon ako nga our hearts are already free from the influence of the devil, dali ra mo tuhop sa atong heart ang atong pagatun-an.
So hinaot nga kitang tanan nga naminaw niining atong mentoring, whoever is there, you already kick the devil out of your heart. Just by saying in the name of Jesus, Satanas, pahawa. Wa kay labot sa akong kinabuhi. Mahawa gyud na siya because he has to flee because Jesus already did everything. And you yourself, ikaw maoy pinaka-last niya nga kanang iyang pagakuptan ba. Kung ikaw manggialamon, di na siya mubuhi na gyud na siya nimo mo nang naningkamot yun ang yawa nga kining mga tao di makadungog sa kamatuoran. Kay og makadungog ang mga tao sa kamatuoran, when people hear the truth, the devil will become homeless because everybody will declare and command him in the name of Jesus to get out. Kisa may ganahan ni Satanas, wa may ganahan maimpyerno. Nobody wants to go to hell. So, after God has cleansed our hearts, human gilimpyuhan ta sa Lord, sa atong kasing-kasing, we need to know kung kinsa gayud ang Dios. We need to know who God really is. So, knowing that there are 15, napulo og 5 ka mga hiyas, di ba ka ta excited? Wow, unsa di ay na. Unsa di ay nang napulo og 5 ka hiyas og kinaiya sa Dios. Di ba di ta ganahan anak mahibalo? Di ba di ta excited nga makahibalo? Ako excited kay ko, wow, unsa ka ni? The more we understand the attributes of God and believe in God, kung mas masabtan nato ang mga hiyas sa Dios ug mutuo kita sa Dios kung kinsa gayud siya, and believe in God as to who He really is, as what is spoken of Him in the Bible, sumala sa gisulti bahin kaniya sa Biblia, the more we stand in awe of God, and the more we have deep, holy respect of God and fear Him deep in our hearts. So, mas mubarog kita nga may kataha sa Dios ug mas aduna kitay lalom nga balaang pagtahod sa Dios ug lalom nga kahadlok kaniya, kahadlok sa pagpakasala. No, mahadlok ta sa Dios sa pagpakasala, kahadlok kaniya sa atong mga kasing-kasing. Yes. So, such kind of fear, ang maong klase sa kahadlok, importante. It's very important because the Bible says, importante kini tungod kay ang Biblia nagaingon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang kahadlok sa Dios mao'y sinugdanan sa kaalam, and to depart from evil is understanding. Ug ang paglikay sa dautan mao'y atong salabutan. Amen. So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. We want to have wisdom. Nganuman, aron makahibaluta unsay angay nga buhaton. Mga leaders diri sa Amerika, the leaders in US, sa akong tan-aw, walay wisdom. Ilang mga desisyon, makahatag og kagubot. Maunay buhat sa yawa. That's the work of the devil. But if they reject the devil and seek God with all of their hearts, then God will enlighten them and God will bestow wisdom to each of them. So mahimong matarong ang ilang mga desisyon. So number 1, unsa may number 1 nga hiyas? God is infinite. He is self-existing. Infinite, yes. Infinite. Infinite. He is self-existing and He is without origin. So ang Diyos walay kinutuban, no? Walay katapusan, infinite, yes, walay kinutuban, walay katapusan. He is self-existing. That means wala siya gigikanan. Diha na gyud siya lang gyud. Amen. Amen. In Colossians 1:17, it says that God is before all things and in Him all things hold together. Unsa man na sa Binisaya? Sa Colossians 1:17 na kay Bisaya Bible da, Jel?
Palihog kog Kolosas basa. man, ano? Oh, Colosas 1:17. 1:17. Mhm. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahugpong. Wow. Wow, pagkagamhanan gyud sa Dios. Wala pay bisan usa nga butang na buhat diha na siya daan. Mao ni ang Amen. because our mind is so limited, di gyud ta katugkad niini, but all we have to do, wa man mo ingon ang Ginoo nga tugkara gyud ko ninyo. Kung matugkad na to siya, di na lang siya Ginoo. So all we have to do is trust him. Have faith in him, no? In Psalms 147 verse 5 it says, "Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure." Unsa may giingon sa Salmo 147 verse 5. Palihog kog basa, Jel. 147 verse 5. Aha. Psalms. Great is our... Gamahanan kaayo, Gamhanan gamahanan kaayo. kaayo ang atong Ginoo. Dili matukib ang iyang kahibalo. Wow. Gamhanan kaayo ang atong Dios, abundant in power, ang iyang gahom. Abunda kaayo mura ba og mag-imagine ka og kanang waterfalls nga kusog ka ang nagbusagak. Ingon ana abunda. Mo abunda ang iyang gahom. Walay kinutuban. Unsa to ang imong giingon? Walay. Gamahanan kayo ang atong Ginoo. Dili matukib ang iyang kahibalo. Dili matukib ang iyang kahibalo. His understanding is beyond measure. So wala, kulang na siya kuan katong abundant in power. Wala man gibutang diha. Gamhanan pag-ayo ang atong Dios ug abunda ang iyang gahom. Dapat na adto na abunda ang iyang gahom. Sa lain nga version tingali na Unsa nang version nimo? NIV? mura. Unsa na siya sa limang tanaw ako. Sa His limang understanding is beyond measure. Walay dili matugkad verse 5. ang iyang kahibalo. Ay mao man gihapon sa aning akong study Bible, gamhanan kaayo ang atong Ginoo. Dili matukib ang iyang kahibalo. Sa English tingali di ingana. Great is our Lord. Pero ang pagkabisaya ba, murag kulang? Pareha po na ng kuan nga active and alive and powerful. Ang uban kay alive and active. Active. Dili ko anang active. Ari jukos powerful kay daghang active pero way gahom. Ari jukos powerful kay gahom gamhanan makabag-o. Pwede ka active ka kaayo pero walay gahom makabag-o in Jesus name. So buhi o gamhanan, powerful ang word of God. Amen. So God being self-existent is one of the hardest attributes of God that we cannot fathom. So kanang pagka siya nga Dios nga naa sa iyang kaugalingon lang ba, self-existent, usa ka na sa mga lisod gyud na niya nga kinaiya nga atong sabton. So again, wala magkinahanglan nga sabton nato siya kay di man ta katugkad ana. Mabuang na lang kag hinuna-huna ana. Maayo pay mo surrender. Maayo pay mo luhod ta atubangan sa Ginoo, mo dawat ta tungod sa iyang pagkagamhanan, dili na ta magtuki-tuki pag unsa asa kutob ng iyang gahom kay di gyud ta ka measure sa iyang gahom ug sa iyang kaalam. So mosunod lang gyud ta niya, mosalig ta niya ug motuo gyud ta kaniya. Amen. But as we think about God Almighty who has no beginning, samtang kita maghunahuna sa Dios nga walay sinugdanan and is always there. Nya naa gyud siya kanunay. Gives us a deep sense of awe, no? Maghatag ka nato og wow, kanang mahanga bitaw gyud ta niya. Amen. And a longing to be dependent on him. Ug naatay longing kanang longing kanang kamingaw or kanang gusto gyud ta nga masuod kita kaniya, no, ug magsalig kita kaniya for our survival alang sa atong unsa man survival and sustenance pag kinabuhi, no. Praise God. So sama ka nako na ako sa lain nga nasod, di man kita komportable aning dili atong lugar ug naa pa kus Bohol,
hayahay kayong hayahay pas pulis. Lami kay itong paminaw. Pero naaman ta dire ako salig gyud ko kanunay sa Ginoo kay I don't know what will happen in the next minute. Munang always to ko mosandig sa Ginoo. Matulog ko dire, wa ta kay balog unsay mahitabo. Nay tornado mabot. In Jesus name kay tornado ali man kining lugaran ni. So depend ra gyud ko sa Lord. Magsalig ko nanay mga news nga tornado warning. Oh na ko Lord, maluoy jud ka Lord, kamahanan ka nga makaiway ni anang destructive winds, mga hangin nga makadaot, no? Amen. So God is a covenant keeping God. Wow, ang Diyos, covenant means saad. Mga saad. Ang Diyos mutuman gayud siya bisan unsa pay saad, iyag yun ang pagatumanon. Iyang pagakuptan ug iyang pagatumanon. The name Jehovah, tanawa ra sa naapa ko sa karaan akong mga tinuuhan, wa jud ko kaila nga naingan sige jud kog pangutana. I always ask, if the name of the Son is Jesus, who is the name of the Father? Napangutanan ako akong religion teacher, wa gid kay baw. Tiaw mo na. Kaya may basa-basag Biblia. Yeah, it's in the Bible that the name Jehovah is the name of God the Father. And the name Jehovah is the personal covenant name of the God of Israel. Remember, we are the spiritual Israel. Sad to say, ang tinuod nga Israel, ang physical nga Israel, buta pag yun. Wa yun na sila mo, kuan bitaw ka ng acknowledge. O, wa pa na sila mo acknowledge. Lain pa ng ila, balaod pa ng ila ni Moses, mo ilang gisunod, di na sila mo acknowledge ni Jesus. Pastilan in town. Ug salamat na lang po sa ilang wa pag-acknowledge because we are blessed. We are grafted. Yes. Na-grafted ta. Kita mga ihalas man ta. Di man kita mga pinili, ihalas man ta. Naaman ta sa mga hintil. Pero tungod sa ilang pagkagahig ulo, kita mo ninglingi ang Lord sa ato ug napanalanginan ta. No, pero di po ta magsalig kay giputol magani sa Ginoo ang tinuod. Gidisiplinan yang tinuod kita pakaha nga mga ihalas. So in the King James Version, Jehovah is translated Lord God. Lord God, Ginoo, Dios. The name Jehovah speaks of God's strength. Ang pangalan nga Jehovah nagpadayag sa strength, kusog sa Diyos. God's sovereignty. Kanang sovereignty, He is over and above everything, sovereign. And God's goodness ug sa iyang pagka maayo. The root of the name Jehovah means self-existing, which means one who never came into being and one who always will be. Meaning to say, wala siya, di bitaw pre ng itlog, unya na ni hatch, anya nahimong piso, anya nahimong inaan, or nahimong sunoy. No. Diha nagyudaan ang Diyos. He is one who never came into being. Diha nagyud siya. Wow, kanindot no? Diha nagyud siya daan. And one who always will be. And always, hangtod sa kahangturan, anaa gayud siya. So, kung ingani ba siya nga pagkasulti, mikuan sa kong mind nga, daw force di ay ang Lord? No, it cannot be a force. Because ang force, walay feeling. Pero ang Diyos, mubati siya. So, kaning Diyos, espiritu yun siya nga adunay pagbati. Kay, mo love man siya. Siya good ang love, gugma. Nya ang gugma kay pagbati baya. So, when God made known Himself to Pharaoh, He told Moses to tell Pharaoh, I am who I am, sent me to you. So, sadyang si Moses nangutana, ug moingon ng hari, si Parao, kinsa may nagpadani mo? Unsa may akong itubag? So, miingon ang Ginoo, tell Pharaoh, I am who I am. Ako, mao ako ang nagpadala nimo. Wow.
Nakahibalo ba ka nga kanangan sa Dios naa na nato ang one half nga name sa Lord naa na nato kay mayon ka, what is your name? Moingon malikag, I am Angel. Oh, ingon man ang Ginoo, I am who I am. Nya I am Archil. Ako si Archil. So, half sa name sa Diyos, naa na nato. Amen. It means to say, we truly belong to God. So, mauna siya, God is infinite. Number 2, God is immutable. He never changes. Ang Diyos walay pagkabalhin, walay pagkausab. Kung mao ka na siya karon, maog yun na siya ugma hangtod sa kahangturan. Dili siya magbalhin-balhin. Dili siya mag-usab-usab. I am the Lord and I do not change. Maog yun na iyang declaration. That is why you descendants of Jacob are not destroyed. Makita nato na sa Malakay 3:6. Palihog ko sa Malakay 3:6, Jel, Malakiyas. Before na sa Matthew. Unsay gisulti sa Bisaya? Malakay 6. 3:6. Ako mao ang Ginoo ug dili ako mausab. Busa kamong mga paluwatan ni Jacob, wala pagayod mapuo. Amen. Wala mapuo. So kita pod dili ta mapuo nganuman. Siya man ang atong Dios nga dili mausab. God does not change. Who He is never changes. His attributes are the same ever since the beginning of time into eternity. So kung unsa ang iyang kinaiya, unsa ang iyang hiyas, sugod pag diha siya hangtod sa kahangturan. Amen. Because God never changes means we can always depend on God. Tungod kay dili man gyud siya mausab, wala siya kausaban, makalaom gayud kita kaniya, makasalig gayud ta kaniya. Makasalig ka ba sa usa ka tawo nga moingon nga, "Oh, mo na ako nya di ay." Di. Mapahoy ta. Ug pinaabot, magsapot lang ta pinabot, magsabot ta nga. O sige, moingon siya. O sige, mo anha ko ha, alas 7. Nalas 8 na lang. Wa paghihapon. Oh, so dili ingana ang atong Ginoo. No? Kay pag ingon sa Ginoo nga, yes, I will be there, God will be there. Amen. God Almighty is dependable. Ang Diyos kasaligan gayud. Amen. Mo na nga, dili gyud ta mahadlok mo duol niya. Kung naatay problema, kasaligan gayud siya nga mutabang kanato. Kung mutawag ta niya, kasaligan siya nga muduol kanato. Amen. We can always trust God with confidence because He will not and cannot change. So makasalig gayud kita sa Dios uban sa dako nga confidence tungod kay dili siya, wala siya pagkausab. The purposes of God are unfailing. Ang mga katuyuan sa Dios dili gayud mapakyas. So kung unsay katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi, matuman gyud na kung ikaw mo-align pug ka sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Pero di pug ka mo-align ang plano sa Lord, magmauswagon ka, magmalampuson ka. Unya, nagyabag-yabag ka. Di gyud na mahitabo sa imong kinabuhi. So, God's promises are unquestionable. Dili ta maka-question sa mga saad sa Dios. God who promised us eternal life never changes, so we may rest assured that nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So ang saad sa Dios nga tagan kita niya kinabuhing walay katapusan, dili gyud na siya mausab, maangkon gyud na nato. Tungod kay walay bisan unsa nga butang makapahiwalay kanato gikan sa gugma nga naa kang Ginoong Hesukristo. Kung atong basahon ang Romans 8:35 to 39. Nag-ingon din ha, can anything ever separate us from the love of Christ? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? As the scriptures say,
For your sakes we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Pastilan ug mauni imong hunahon kada adlaw di ba mo pagkanindot sa imong feeling nga ang gugma sa Dios walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Amen. It means every day, bahalag unsay mga problema nga mahitabo sa atong kinabuhi, ang gugma sa Dios nagpabilin kanato love gihapon ta sa Ginoo. Amen. Palihok og basa sa Binisaya, Jel. Romans unsa man na? 8 Kay na 8:38 to 35 to 39. 35 dahil sugod. Sige. Busa 35 day. Busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman o ang kamatayon. Sumala sa gingon sa kasulatan, tungod kanimo namiligro kami sa tanang panahon. Nahisama kami sa ihawunon nga mga karniro. Dili hinuon taliwala niining tanan, may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Amen. Kay 38 kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Amen. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga langitnong pamunuan o mga gahom o mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amen. Ug amen. Praise God. So, akong una-unaon karon ang sitwasyon jud sa akong kinabuhi. May tungod ni Eileen akong manghod. So kani applicable kaayo ni ang gugma ni Kristo kang Eileen ug kanako. Kay iyang gipakita kay kun ang Dios nahigugma ni Eileen, iya ba dayang patyon? Maluwas pag yun niya si Eileen, masay pag yun niya si Eileen. Kung nahigugma ang Dios nako, mudungog yun siya sa akong pagampo. Nga Lord, kahini pa si Eileen og dugang pa nga mga katuigan alang sa iyang kinabuhi. So for me lang ba, nakita nako ni nga bersikulo applicable kay ingon bitaw nga walay kamatayon makapahimulag kanato. Nagumbango na to si Eileen sa kamatayon, gikubta na siya sa kamatayon, pero tungod sa kakusog ug sa kagamhanan sa gugma ni Kristo, gibuhian siya sa kamatayon. Amen. Walay gahom ang kamatayon mobitad niya. Amen. Why? God is powerful. Ang gugma sa Dios mas gamhanan pa kaysa gahom sa kamatayon. Amen. Hallelujah. So, daghan ka ita og mahuna-huna bitaw ani Sis Angel sa imo pud nga life. I don't know unsay imong mga situation, ibutang lang gyud na nga ang gugma sa Dios walay makapahimulag nimo gikan sa gugma sa Lord. Mo nang malipayon ta. Happy ta. Amen. Praise God. So, 34 minutes na biya ta. Ani ra ta kutob kay sa sunod mauna lang po itong i-discuss po sunod pohon ang kuan. Sunod na continuation i-continue ni nato pohon. So praise God. So naadyo ko na learn ani ako po ning i-share dito ni Michelle. Nigtawag nako adto niya akong i-pray pud ni aron makadungog si Eileen unya ma-encourage ang iyang kasing-kasing. Kay dako pa siya glatasunon pero sige jud ko pray nga Lord wa man jud imposible nimo Ginoo. Salig ra jud ko nimo Lord kay wa koy mahimo di ayon taon ko diri. Helpless jud ko ug buot una-unaon pero walay imposible sa imong pagtuo sa Dios, sa imong pagsalig sa Dios. Ngano man
Siya man ang mamuhat. The more nga you trust God, the more God will work. Kay mahimaya man siya. Amen. So, praise the Lord. So, I hope nga na-bless ka sa atong lesson karon, Sis Angel. Amen. Amen. Praise God. So, mo close ta in prayer. I will pray. Kung wala na yung mga pangutana, Wala pa. amen. Okay. So, our loving Heavenly Father, salamat kaayo nga naka-mentor mi ni Sister Angel karon Lord, ug hinaot usab nga aduna po'y lain nga interesado makapaminaw sa pagtuon sa imong pulong. Lord, thank you nga ang among mga kasing-kasing limpyuhan gayud nimo todo-todo, Lord. Nga wala nimo binli og bisan usa nga sala. When you took away all our sins, everything was gone, Lord. All the sins were gone. Wala nimo binli bisag usa ka sala, Lord. And then you also gikuha usab nimo, giputol nimo, Lord, gilukat nimo ang makasasala nga kinaiya. So kung buot una-unaon gyud, Lord, nag-ingon ang imong pulong, imo na kaming gituli aron makuha ang kahugaw nga mao ang makasasala nga kinaiya. So kung imo na katong gibuhat, Lord, wala na. Wala na nahabilin nga kahugaw sa among kasing-kasing, Lord. Ug imo usab nga gilaglag ang tanang buhat sa yawa sulod sa among heart. So what does it mean, Lord? Limpyo ang among kasing-kasing. Salamat, Lord. Salamat sa imong balaan nga dugo nga mauusab naghugas ka namo, nga nagsanctify ka namo, nagbalaan ka namo sa matag adlaw. Thank you, Father God in heaven, nga imo kaming ilikay sa mga pagtulunan nga iya sa yawa, Lord. Kun ang amo lang gyud nga tuuhan ang imong pulong, Amahan, kay nagaingon ka sa 2 Corinthians 5:17, therefore if any man is in Christ, kung ang usa ka tawo nahiusa na kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. He becomes a new creation. New, bag-o. The old has passed away. Behold, all things are become new. Unsa man day na, Lord. So pasaylua ang mga uban nga mga pastors o mga Bible women nga nagtudlo nga samtang niya pa ta sa kaning unod nun, makasala gyud ta. Kondisyon ra na sa mind, Lord. Ang mga disipulo nimo, Lord, wa gyud ni ana nga pagtulunan, Amahan. Tungod kay mituo gayud sila nga sa diha nga ikaw ilang gidawat sa ilang kasing-kasing, bag-o na silang binuhat. Ug nagtinud-anay gayud sila sa pagsunod diha kanimo. Ug nagtamod gayud sila sa imong pulong. Mao kadtog, Lord, nga ang imong anointing sa ilang kinabuhi perte kagamhanan, Lord, nga bisan sa ilang anino mamaayo ang tawo nga masakiton kun mapatungdan sa ilang anino. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Ug dili lamang kay sila ra, Lord. Aduna pay mga tinawag nimo ni atong 18th century, mga early 19th century, Lord, nga nagmatinud-anon gayud sa pagsunod sa imong pulong, nga layo pagani sila, Ginoo, nagpadung pa sila sa usa ka dapit nga ilang asangyawan sa pulong. 10 kilometers away pa sila, Lord. Nang hilak na ang mga katawhan, nagbasol na sila, naghinulsol na sa ilang mga sala. Wa pagani sila kasugod sa pagdeklara sa imong pulong. Nagsingabot pagani sila, Lord. Ingon ni anak kagamhanan sa anointing sa usa ka tawo, Lord, nga nagatamod kanimo, Ginoo. Mausap ka na kung pangayoon nimo, Lord, nga ang imong mga alagad, Lord, kami nga nagasunod nga ami sa Philippine Sunbeam, Lord, ingana usab ang among masinati kanimo, Lord. Among i-pray si Sister Josie nga muhatag og message sa graduating class, Lord. Uban ni siya. Salamat nga mamuhat pag-ayo ang imong balaang Espiritu Santo, Lord. Ug ikaw magahimo og dako nga kahibulungan nga buhat niadto sa kinabuhi niadtong mga tawhana, Lord, nga makadungog sa imong pulong. Uban ni usab Sister Angel, salamat dad-o nila ang projector, ang My God is Powerful, aron mapatukar kini dito, Lord, og ma-action usab kini sa action songs nga mahibaluan sa mga graduates, Lord. Thank you, Father God in heaven, nga imong gipahiluna ang tanan. Salamat, Lord, nga tanan nga mga panginahanglan sa Philippine Sunbeam, Lord. Imo gayud kami nga pagasangkapan. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Ug salamat sa hapit na mahuman ang pagveris na ng lungsod nga ilang giatiman karon, ug ana-ana usay lain nga lungsod nga imong gitagana, Lord.
ug salamat nga matuman kining tanan. Salamat sa kadasig ug kalipay nga among ihatag sa imong mga tinawag, Lord. Thank you, Father God in heaven, nga walay mga problema nga makadampen sa among mga espiritu, Lord. Thank you, Father God, for hearing and answering our prayers. All this we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. Unsa man yung plano ron? Ay magkuan man derong alauna, no? Matug na kuan. Mag uwi ka ng kuan sa nga ani ma. Prayer and fasting. Yeah, Oh. Nya. Kato si Jove ba palihog kog kuan?